Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng online na pang-abuso. Nagurian na ngayon ang Pilipinas bilang bullying capital of the world. Isang grade 10 student ang pinagbubugbog sa isang paaralan sa Isabela City, Basilan. Sa edad na 11, alam ng eksperto sa pagdami ng mga dalagitang maagang nabubuntis. Sa edad na 14, ang pinakabata sa pinakahuling tala ng gobyerno. Ako si Mary, 14 na taong gulang at ako'y nag-aaral na sa ika-9 na baitang. Ang pamilya ko ay mahirap lamang. At tuwing ako'y nasa paaralan, ako'y hindi lamang nag-aaral, kundi nagsa-sideline rin. Ginagawa ko ang mga gawain ng aking mga kamag-aral o ng mga ibang estudyante para may makain ako sa paaralan at pati na rin makatulong sa bahay. Ano, Roy? Asan na yung pera? Wala na, pinangala ko na. Ay, ano na pambabayad dyan sa tuition fee ni Mary Joy? Ayaw mo na yan. Nag-aaway na naman sila. Mary, ginawa ko ba yung assignment na pinapagawa ko sa'yo? Dahil galit ko na kayo mo. Alam, may pinapagawa ka ba? Ang bobo-bobo mo naman! Hinalimutan mo yun? Simple ganun lang? Nakakainis talaga si Mary. O bakit? Napano ba? Yung assignment na pinapagawa ko sa kanya, hindi niya ginawa. Deadline ngayon yun. Ano? Restahan mo na. O ano? Tara. Ba't doon lang makatingin? Paano ba? Ikaw, hindi mo na ginagawa yung assignment namin. Bakit, Wari? Eto, bakit pare? Dito. Dito, para malaman mo sino binabangga mo. Pabili po ng bani. Dalawang po. Dalawang trato. Tingin mo. Hala, nasa sarapin ko. Ito ba? Hala, thank you. Paano mo nga? Wala pa na to. Di ba ka nagtama ka nila? Meron ako pa rin. Wala ka naman, birthday ka. Kaya ka na. Kaya ka na. Ronnie, hindi naman dito yung kantin. Sumunod ka na lang. Ronnie, ano to? Buti naman, gising ka na. Alam mo kung na-hospital ka? Lumabas sa foreign examination mo, may senior na nakita din sa katawan mo. Walang hiya ka. Alam mo na kapos na tayo, nakuha mo pang lumandi. Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Balandi ka! Hindi niyo naman po kasi alam kung ano nangyayari sa akin. Ano ba nangyayari sa'yo? Napagsamantalaan po ako. Ba't hindi ka nagsasabi sa akin? Pwede ka naman magsabi. Natatakot po kasi ako. Baka hindi niyo ako paniwalaan. Nak, kung ganyan na yun, bakit hindi, di ba? Talagang makawal. Pinabulit natin sa gabi. Saan ba? Sige, pasensya po na sa mga session. Yan na meron. Ano pong
Hindi sa pwede sorry. Talang ko rin lang nasira ako yung pag-aaral mo. Dapat mo lang na malaman. Pinahal kita. Ronnie, alam mo naman yung ginawa mo dito. Hindi pa rin talaga sapat na rason yung pagmamahal mo sa akin para mapatawad. Sa mundong patuloy na umuulag, mahalaga ang awareness sa mga isyong patuloy na umahadlang sa kabataan, gaya ng poverty at bullying. Ang kahirapan ay hindi lang kulang sa pera, dulot nito ang limitadong oportunidad, gutom at pangarap na napuputo. Samantala, ang bullying ay tahimik na sugat na bumabasag sa tiwala at lakas ng loob ng isang tao. Ang dalawang suliranin nito ay dapat hindi ipagwalang bahala, sapagkat nakakaapekto ang mga ito sa kinabukasan ng kabataan at ng buong komunidad. Kasabay nito, dapat ding pagtuunan ng pansin ang mga relasyon kung saan ang sobrang pagmamahal ay nagiging obsession. Kapag nawawala ang respeto at hangganan, maaari itong humantong sa mapanganib o pag-ugali, kabilang ang iba't ibang uri ng karahasang sexual. Mahalaga ang edukasyon tungkol sa healthy boundaries, consent at respeto upang maiwasan ang pananakit at maprotektahan ang bawat isa. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling mahalaga ang pagkakaisa, pagtanggap, pagtutulungan at pagpapatawad. Sa pagtanggap, sa pagkakaiba-iba at pagkakaroon sa pinagdadaanan ng iba. Nabubuo ang isang komunidad na nagmamalasakit. Sa pagtutulungan, nagiging mas magaan ang bawat laban, at sa pagpapatawad sa sarili at sa iba, nagkakaroon ng bagong simula. Kung sama-sama natin naharapin ang mga hamon sa magiging makatao, ligtas at makulay ang kinabukasan